Kung madidinay naman ng ating mga anak ng free education dito, well, anong gagawin natin? We might think of moving to another province na hindi ganito yung policy or strategy niya doon sa mga bagong dating dito sa Canada na hindi pa permanent resident. Good morning guys! Today is December 24 at ngayon nga ay wala tayong pasok at maaga pa. Nasa 7, wala pang 8 a.m. Tingnan natin guys yung kung maliwanag ba o madilim pa ang 8 a.m. dito. So ito nga ate guys. Guys, ito na yung ating 8 a.m. ngayong December 24. Christmas Eve na. Christmas Eve na ngayon sa Philippines. So, hello Celestia. She wants milk. So, Merry Christmas sa ating kababayan sa Pilipinas. Nag-e-enjoy ngayon. Nagpa-party, exchange gift. Merry Christmas. So, ngayon ay first day pa lang ng aking work. Nang walang work today. At wala na rin tayong sakit. Yung isang anak ko naman ang nagkasakit ngayon. Yung panganay ko. So, yung ako at yung pangalawa ko ay tapos na. Ayan. Ganito lang ang ating Christmas. Ano ba to? The day before Christmas, December 24. Oh, that's our baby girl, Celestia. So, matagal kami hindi nagkatabi dito dahil nga may sakit ako. At ang ate niya yung katabi dito. Pero ngayon yung ate naman ay sa sala naman natutulog ngayon. Nagpalit-palit na kami ng lugar dito para hindi magkasakit si baby. So, okay. Ah! Dami nga palang sweets dito. So, this one is from school na mga binigay ng mga students. Ito din, kanya-kanya na kami uwi kasi ang dami. January 2 pa kasi kami pabalik. Ito gift. Yan. Ito. So, madami pa doon. Nag-happy-happy na lang kami. Ito, kay Celestia to. So today is December 24 at 8 a.m. Nagsa-sunrise na guys. Past 8 na. At ngayon nga ay wala tayong pasok. Kaya tayo ay nandito sa bahay at nagpapagaling. Medyo okay na tong boses na to guys. Pero ayan. Okay na talaga to. Kasi 1 week na akong may sakit. Kaya dapat okay na siya. At ngayon naman, kasabay ko kasi yung anak kong lalaki na nagkasakit ngayon at gumaling na rin. Ngayon naman, yung isa naman na panganay ang may sakit ngayon. So, ganun lang. So, hindi pa natin alam yung plano natin for this Christmas kasi malamang dito lang tayo sa bahay dahil nga sa mga sakit-sakit natin. Pero kayo guys, kamusta naman kayo dyan sa Philippines, especially kung galing nasa Philippines kayo ay I'm sure masayang-masaya ang inyong Pasko. Maligayang Pasko sa inyo, sa mga handaan, sa mga exchange gift, at sa mga party-party ngayon dyan sa Philippines. So, enjoy lang kayo ngayon guys. At bumabati na nga yung aking mga friends ng Merry Christmas. Sabi ko, masyado naman kayong excited. Ang aga pa kasi parang kakauwi ko lang galing work. Hindi ko pa feel na magpapasko na or busy na yung kapaskuhan dito dahil nga kakagaling ko pa lang ng work, kailangan pa magpahinga. So, ngayon naman ay Wednesday na
ay no work na tayo. So, may mga bagay lang kaming asikasuhin for today at syempre para sa ating Noche Buena, kung ano man yung mga mai-prepare natin ngayon mamaya, no, for the Noche Buena. At tomorrow is Christmas Day. Papakita namin sa inyo yung mga gifts na natanggap namin dito sa Canada na napakasaya. Ayan, so guys, gusto ko nga palang magbigay ng update about the Canadian Child Benefit na natatanggap namin dito sa Canada. So, what is Canadian Child Benefit? So, it is a tax-free monthly payment designed to assist eligible families with the cost of raising children under 18 years of age. So, ito po is administered by the CRA or the Canadian Revenue Agency. It aims to provide financial help or support to families para sa mga low-income families dito sa Canada who are taxpayers. And so, of course, to cover the expenses related to child rearing. So, kung alam nyo naman, we have 5 children, but one is 19 and the other is 18 na. So, hindi na po sila kasama dito sa Canada Child Benefit. Pero nung pagdating namin, ay na-cover pa sila. But once they turn 18, ay automatic po na natatanggal na po sila sa Canadian Child Benefit. Ayun, sa CCB or the Canada Child Benefit. So, automatic na natanggal na sila doon. Pero covered pa rin kami ng CCB because of our family income. So, ngayon nga, nang nag-start kami, syempre, part-time pa lang yung aking work, tapos si husband pa lang yung may full-time job, hindi pa siya enough para dun sa threshold na nandun pa rin kami sa bracket ng low-income family. So, paano ba tayo maging eligible dito sa Canada Child Benefit? So, kailangan po ay you must be a resident of Canada for tax purposes. So, kung tourist visa po kayo or visiting here at may dependent, hindi po kayo covered dito or your dependent child. At kung kayo naman din ay under, kayo ang may main responsibility for your child, ay covered po ang anak ninyo dito. At yung mga children nyo should be under the age of 18. At ang last is to be eligible is the family income. So makikita po nila yan sa ating mga taxes kung tayo ay qualified po dito sa Canadian Child Benefit. Kami po guys, pagdating namin dito, hindi pa agad namin nakuha itong child benefit. So parang mga 18 months pa bago kami na-covered. Although may part-time job, pero hindi pa siya kino-count dahil kailangan mo yung 1 year na tax payment mo. So, after no, nakatanggap naman kami and that is for 5 kids that time. Tapos, nung habang nagbe-birthday sila, yung 18, nagkaroon ng 18, tapos nagkaroon ng 19, tapos yung isa naging 18. So ngayon, 3 na lang yung nakakatanggap ng child benefit namin. At sa ngayon guys, nakakatulong yung child benefit sa amin na syempre para sa mga expenses sa mga food, sa mga damit nila, ganyan. Although wala namang bayad yung education dito. Pero syempre meron pa rin mga little expenses sa mga education nila dito. Especially sa transportation. Sa amin dito sa Alberta, sa mga anak ko na nagbabas, meron kaming monthly na binabayaran na bus pass nila. So, hindi sila nakasakay dun sa yellow bus, but yung mismong public transportation, especially for the senior and the junior high school. So, yung 4 na yon nagbabas na sila. At meron kami binabayaran na $55 isa per month. So, medyo malaki din yon. And other expenses, especially kung nag-join sila sa mga extracurricular activities. So, hindi naman masyadong expensive yung ibang activities na yon.
Pero syempre, nagbabayad ka pa din doon. At like mga $10, 15, 20, ganyan. So, iba-iba, depende. Tapos kung bawa mga cooking, ganyan. So, yung mga materials doon, kasama din. Pero, ano na siya, hindi yung katulad sa Philippines, guys, na nagbabayad ka na, itong week magluluto tayo ng chop suey. So, kailangan ng ingredients, ganyan. So, dito naman, is for the whole, whole 1 year payment na yon. So, hindi naman din ganun kalaki, like mga $25 for 1 year, ganyan. So, okay na din yun, guys. So, yun lang, nakaka-cover siya. Especially for Celestia, no, nagda-diaper, yung mga milk. So, nako-cover din siya. Ayan, so, maganda naman na merong Canadian Child Benefit, which is, hindi natin na-experience yan sa Philippines na nagsusupport sa atin. So, pero sa Philippines naman, kung nasa middle class naman tayo, hindi naman natin masyado kailangan nun. Pero syempre, yung mga ibang mga families sa Philippines, nangangailangan ng mga ganyan. Pero yun nga, iba kasi dito. So anyway, magkano ba yung usually na natatanggap per child under 6 years of age? So for 1 year, ang isang bata is makakatanggap ng $7,787 under 6 years. So, ngayon si Celestia ay nag-turn na ng 6, hindi na siya covered doon. Kasama na siya sa 6 years old to 17 years old, which is $6,570 per child. So, yung payment nito is made monthly. Typically, nag-start siya from July hanggang June. So, kami nga guys, ang last na tanggap namin is natanggap namin yung, kaya ko pala sinishare ito guys, kasi na-worried kami dahil since July, wala na kami natatanggap na Canada Child Benefit. August, September, October, November, December. December na ngayon guys, so 5 months na kaming walang natatanggap na Child Benefit. Pero, nag-submit naman ako ng updated immigration status namin, na ibig sabihin na meron na akong bagong work permit at sila ay meron ng mga student permit na bago na may new expiration date. So, hindi pa kami nakakatanggap nun. Siyempre, pandagdag din yun sa ating mga expenses ngayon dito, especially sa renta ng bahay. Usually, kayang-kaya niyang i-cover yung rent ng bahay namin dito for a month. At yun nga, hindi namin natatanggap pa. At syempre, yung mga iba naming mga kailangan bayaran din. So, ngayon, ang sabi ng aking friend, dahil nga hindi kami nakakatanggap pa ng Canada Child Benefit, kahit na nakapag-submit na ako sa CRA ng updated immigration status namin, sabi niya ay tumawag ako sa CRA para ma-check. So, tumawag nga ako 2 days ago at ang tagal ng hold. Siguro more than 30 minutes akong naka-hold waiting for my turn. So, nakapila ako doon. Buti na lang, walang masyadong ginagawa sa work. Naka-hold lang yon, naantay ko na may sumagot. So, mga after 40 minutes ay may sumagot na din sa akin. Tapos, chinek niya yung documents na sinabit ko, sabi niya nandoon naman daw yon. It's very unusual na hindi pa daw kami nakakatanggap. Since October ako nag-submit noon. October, tapos November, December na, wala pa kaming Canada Child Benefit. So, chinek niya yon and sabi niya, hindi pa daw nare-review. Kaya tinawagan ko. And then sabi niya, so, inform na lang niya yung mga nagre-review para masama na ito. At ayun nga guys, so after 3 days ay nakatanggap na ako ng update na this January ay makakatanggap na kami ng Canada Child Benefit. At yung mga missed namin na months ay babayaran din nila. 3 children yan guys. So for the 3 children starting from August, September, October, November, December.
Ayun, so yun yung matatanggap namin. Kung sa tingin nyo hindi pa kayo nakakatanggap ulit ng child benefit ninyo because nag-change yung status nyo from student to PGWP status, is i-update nyo yung CRA ninyo, i-send nyo yung mga documents na natanggap ninyo para malaman nila yung bagong update ninyo sa status ninyo. And then kung after the following month ay hindi pa kayo nakatanggap, tawagan nyo lang sila para ma-start nila yung review yung documents. So minsan kasi nagkakaroon sila ng mga backlog in reviewing the documents. So minsan natabunan, katulad nung sa akin, October pa yon, natabunan daw. So kaya kailangan tawagan lang natin sila. So sometimes yung pag-chat natin, meron kasing chat online support, magtatanong ka lang doon. Pero kung hindi naman nakita na ikaw yung mismong nagtatanong ano yung information na kailangan nila sa'yo, kung sino ba yung nagtatanong na to, baka general question lang naman. So, hindi nila yun malalaman na ikaw yun. But kung tatawag ka, pagtiyagaan lang natin mag-antay dun sa call na yon matagal. And then, hindi ka rin pwedeng mag-request for a callback kasi kapag magre-request ka ng callback, yun yung para sa mga calls na hindi kailangan ng SIN or the social insurance number. So, dahil CRA ito at kailangan mong i-update yung child benefit, they will ask for your social insurance number and ikaw mismo yung kailangan magsabi nun sa kausap mo sa other phone. At kung callback, hindi sila, sabi doon na kung callback, hindi ka namin mabibigyan ng callback kung kailangan mong ibigay yung SIN mo. So, you need to call again. So, kailangan talaga is yung current call, kung ano yung tinatawag mo ngayon, antayin mo na siya kasi yan yung kailangan mong ibigay, yung social insurance number mo dun sa magre-receive ng call sa'yo para matulungan ka niya na ma-update yung mga records mo doon sa CRA. So, yun lang guys, pagtiyagaan lang natin na mag-antay dun sa call na yon. So, ito nga pala guys, isi-share ko yung nakita ng husband ko na reels tungkol sa sinabi ni Daniel Smith sa mga temporary foreign workers na dapat wala muna silang mga social benefits like the healthcare and the education dito sa Alberta habang hindi pa sila permanent residency or hindi pa sila permanent residents. You should come to Alberta because you have a job. You should be a taxpayer first. And then if you want to stay and become a permanent resident, that's when you can bring in your wife and your kids and you can start on the pathway to permanent citizenship. We believe that those who are not here in a permanent status should be treated like tourists. And as a tourist, you don't go to somebody else's country and say, pay for my child care, pay for my education, pay for my health care, pay for my long-term care, give me a pension. We have to get back to something approaching a consensus around immigration again. And so that's what we're going to be looking to Albertans to see if they want to give us a mandate to do that. What I've looked at in the UK, Keir Starmer, he's having this conversation about whether you have to work for 5 years before you are able to receive social services. I believe that's their current policy. They're talking about making a person wait 10 years. So, ano yung ideas nyo dito guys? Ano yung opinion nyo dito sa proposal na ito? So, sa tingin ko, yung gustong mangyari ni Daniel Smith is medyo unfair siya for temporary foreign workers, especially if we are also paying our taxes here. We are contributing to the economy of Alberta, especially if, like for me, I am in the early childhood educator, so we're doing our jobs, we are performing para sa mga kids dito, and yung mga parents, they're able to work because they can leave their children to us. At yung husband ko naman is an IT in Calgary, so I think yung ginagawa niya is also contributing to the economic system dito sa Alberta, and we are paying our taxes, and
And when you are paying taxes, you should know where your taxes go. Ganyan kasi yung isa sa mga issues natin sa Philippines, no? Nagbabayad tayo ng taxes pero hindi natin nakikita kung saan napupunta. Whereas dito, we can see na nagagamit natin sa healthcare, sa education ng mga bata, yung mga taxes na binabayad natin and the quality of life. So, kung ipopostpone natin yung healthcare or i-delay natin yung healthcare, it can mean na parang how can we keep our families healthy sa panahon ng mga yun, kung may mga sakit tulad ngayon, kung hindi tayo makaka-access ng healthcare, ay paano tayo makakapag-work kung mayroong sakit ang ating family member or tayo mismo na temporary foreign worker dito, at magiging mas costly din ang ating expenses kung tayo ay hindi covered ng healthcare dito. So, example, kung may sweldo ka lang na 3,000 tapos ang gagasusin mo is mga 1,000 plus. So, example lang, no, hindi ko alam magkano yung mga expenses dito for medical. Pero kung yung walang insurance, ay talagang malaki yung binabayaran nila for healthcare. Ay talagang it will cause anxiety to temporary foreign workers kung tayo ay hindi covered ng healthcare, yung mga access. At isa pa, healthcare is a human rights and public safety issue po ito, no? Katulad nung nangyari during the COVID time, it's a public safety issue na kung merong mga may sakit, kailangan natin na makover ito. At isa pa, yun nga, it's a human rights natin na makover tayo ng healthcare dito. At kung maisip natin na hindi tayo makocover ng healthcare access na ito, at kung sa education naman, ang education is a foundation. Especially dito, ang education naman is public school. Hindi naman namin sila dinadala sa private school. So, public school is free for all. It's designed na maging universal ang public education. So, all the children can benefit and contribute to the society as well. At kung madidinay naman ng ating mga anak ng free education dito, well, anong gagawin natin? We might think of moving to another province na hindi ganito yung policy or strategy niya doon sa mga bagong dating dito sa Canada na hindi pa permanent residents. And to tell you guys that bilang newcomers, we really do contribute dito even before becoming permanent residents. So, nagbabayad tayo ng mga rents natin, nagbabayad tayo ng mga groceries, nagpipay tayo ng mga taxes dito, and we support local economy. So, ngayon nga na konti yung mga international students na dumadating, I'm sure na nagiging shaky yung mga institutions dito, yung mga schools, konti yung kanilang mga international students, yung mga teachers, siguro nagbabawas sila ng mga teachers ngayon, yung mga admin support sa mga schools ay nagbabawas din sila, at yung mga rental houses dito, marami mga nagiging bakante na, at so yun, maraming nako-contribute ang mga newcomers dito. So kung purpose naman nila na bawasan yung mga newcomers, well, it's up to them to gauge ilan yung kailangan nilang tanggapin at kailan yung kailangan nilang bawasan. Ayan, so hindi pa natin alam kung ano yung pinaka-details nun, but it's her proposal pa lang naman. Kung matuloy man to, sana hindi na matuloy. Kasi we also get our insurance from our work. So, nakakatulong din sa mga ibang part of the economic dito sa Canada.
So, yun lang guys. So, kung ano yung mga comments and suggestion nyo, please comment down below. And please don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. Thank you for watching. Merry Christmas and enjoy the holidays. See you in my next vlog. Bye!